Sir, Mr. President, sa inyo ba galing yung kumakalat sa social media na na hindi raw kayo pabor sa impeachment ni VP Sara? Yung sadyang galing sa inyo. Well, well, it was actually private communication, but na-leak na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. So yun nga po, kinumpirma na ni PBBM na sa kanya nang galing yung di umano'y text message na nag-leak na kung saan ay sinasabi niya unimportant si Sara Duterte at hindi niya ina-advise na magkaroon ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ngayon, come to think of it, hindi naman talaga ang presidente nagsisimula ng impeachment. So yan actually pwede simulan ng karaniwang tao dahil i-endorse ng isang miyembro ng lower house, and then eventually pag yan ay napagkaisahan doon sa baba, ayan ay itatas na siyempre sa Senate at magiging presiding justice nga dyan, yung Chief Justice ng Supreme Court at yung mga senador nga, edi magiging ang tawag ay Senator Judge. Naalala ko dyan yung impeachment ni Erap na kung saan nag-preside si dating Chief Justice. Diyan nga, so maganda yung strategy ni PBBM na nagsasabi niya, kasi ang tingin ko dyan hindi unintentional yung pagkakalik. Siguro talaga sinadya yan para kumalat at makita ng iba kumbaga magpapalamig yan sa kampo ni Sara. Magpapalamig yan kahit papaano. Pero come to think of it nga, hindi naman presidente ang nasusunod yan kasi nga mag-i-initiate niya na sa lower house yan magsisimula. At in other words, legally and technically hindi binding yung anumang pahayag ng Pangulo as far as impeachment is concerned, kasi hindi naman siya magsisimula niyan although pwede magsimula kahit sino, pero hindi yan magsisimula sa president. In other words, pwede pa rin matuloy itong impeachment complaint from the lower house. At ang tingin natin dito ay siguro tatapusin mo ng election bago i-file ang impeachment laban kay Sara, kasi marami din niya dito sa mga House of Representatives members ang re-election so siguro nangihinayang din sila sa boto ng mga DDS, although at this point I doubt kung may boboto pa sa kanilang DDS, kasi nga puro investigation ng Quadcom ang nangyayari dito kay VP Sara Duterte. At speaking of Sara Duterte, ay supposed to be ngayon yung November 29 ang pagsipot niya sa NBI. Meron na siyang advance party pero hindi siya sumipot, at ang sabi niya ay I think December 11, kung hindi ako nagkakamali, sa December 11 daw siya sisipot. In other words, paghahandaan niya ito at bagamat hindi lantaran, ay kitang-kita naman natin na may nag-a-advise siyempre mga lawyers. Alam mo naman, mga lawyers sa mga Duterte, na dyan si Medialdea, na dyan si Panelo, at siyempre baka nakakausap din niya yung dating Solicitor General na si Calida. Ayan, mga tropa-tropa yan. At saka siyempre yung ombudsman si Martires. Yan ay in-appoint ng Digong nung siya ay nakaupo pa. So in other words, maraming lawyers to na mag-uusap-usap yan. Hindi lang desisyon ni Sara yan. Yung pagsipot niya sa December 11, hindi lang niya desisyon yan. Desisyon ito ng lawyer ng pamilya. Yun yan, nabanggit ko, Medialdea, Panelo, possibly si Calida. At saka ito, siyempre, nagtatawagan naman yan. Imposible namang hindi tatawag si Digong kay Martires na ombudsman. Siya nagka-point yan. So, may mga private messages yan, malamang. May mga private talks yan. At paplanuhin nilang mabuti yan kung paano mapapagaan yung culpability ni Sara bilang pagbabanta. Yung kanyang ginawang pagbabanta kay PBBM ay pag-aaralan nila yan kung anong gagawin niyang magandang statement. Pwedeng sabihin ni Sara dyan, pwedeng advice na lawyer, sabihin mo na lang talagang sa tindi ng galit mo naibuhos mo yun at wala ka namang intensyon. Kumbaga yung galit mo yun ang ibabaw kaysa hindi mo na na-edit yung words mo. So sa katindi ng iyong galit, dahil nga sabi mo may nagbabanta sa iyong buhay, ikaw ay sabihin na natin na doon yung gusto mo makaganti, ganyan, pero wala namang intention mo talaga na patayin si PBBM. So yan ang mga posibleng depensa, ilan sa mga depensa nilang gagawin. Pero at the same time, sabi nga ni Undersecretary Andres ay
Res ipsa loquitur, ito yung masusunod doon kasi nga kitang-kita doon, nagbabanta, nanlilisik ang kanyang mga mata, serious na serious, tanggagalaiti, at sinabi niya it's no joke, at paulit-ulit siya, at during the interview sinabi pa rin niya yun. Although kumakambyo siya ng konti, pero ganun pa rin ang dating noon. So yun nga, ang mangyayari dyan sa December 11, malamang yun ang magiging takbo ng usapan. Ngayon, back dito kay Ombudsman Martires, pinahihiwatig niya na pwede siya mag-take over sa mga investigation. Although I doubt it kung tungkol sa criminal cases na walang kinalaman yung di umano'y pangulimbat o graft and corruption, I doubt hindi siya basta-basta makapag-take over doon, at DOJ talaga ang may jurisdiction doon sa mga criminal cases na i-file laban kay BP Sara Duterte. Pero doon sa pag-iimbestiga ng Quadcom tungkol doon sa corruption di umano, paggastos ng confidential fund, sa tingin ko pwede nga mag-take over ombudsman, pero that's another matter. At kapag nagkagirian itong kapagtahasan ang pagsalungat nitong si Ombudsman Martires sa PBBM administration, ay baka siya ay mapag-initan, at baka mauna pa siyang ma-impeach kaysa kay VP Sara Duterte, kasi yung ombudsman natatanggal din lang yan through impeachment So kung anumang grounds ang magagawa ng o makikita, kung meron man makikita ng lower house para i-impeach si Martires, kasi nga baka maisip nila nakaw, sagka ito sa ating hindi tayo makakapag-prosecute ng graft and corruption kapag hindi matutuloy yung prosecution ng graft and corruption hanggat nadyan si Martires, kasi siyempre appointed yan ni Digong, inappoint yan dyan from the Supreme Court na mag-retire, dinala dyan. So ay alam mo naman sa Pilipinas, siyempre ang utang na loob medyo mabigat-bigat mawala yan, lalo na ito mga old schoolers parehong matanda ito si Ombudsman Martires, si Digong parehong may edad yan so they belong to the old school type of gratitude. So hindi basta mawawala yan, at hindi natin maalis sa isip na talagang ipagtatanggol niya si Sara anak yan ng kanyang boss. So napaka-ingrato mo naman kapag tinuluyan mo si Sara, sinampahan mo ng kaso na graft and corruption, tinuluyan mo, medyo mabigat yan. So sa tingin ko dito parang parang poker game to. Maaaring maging last resort ng mga Duterte itong si as far as VP Sara Duterte is concerned, maaaring maging last resort nila itong si Ombudsman Martires, kasi dyan babagsak yung mga graft and corruption cases So magkakaroon yan ng tunggalian ngayon dyan, kung maaaring PBBM administration versus Martires. So kung magkaka-impeachment yun para matanggal yan, siyempre through impeachment, at kung ano man ang grounds ay iba lang maghanap kung may makikita itong lower house para ma-impeach at mapalitan ng ibang kapanali, kasi nangyayari naman talaga niya. Kung natatanda ninyo, noong panahon ni Gloria, na-point, kung hindi ako nagkakamali, si Mercedes Gutierrez yata, kung tama pagkakatanda ko. Tapos nung maupo si Nino Noynoy, ay alam ko natanggal niya na kakasuhan yata na impeachment, inunahan na pagre-resign. So naipalit si I think Carpio Morales na ang pumalit dyan. And then panahon ni Duterte, may natanggal dyan Karandang, hindi ko alam kung natanggal ba yun o nag-resign, basta nawala yung Karandang si Reno na impeach din dahil hindi niya kapanalig, nakaupo si Digo, in-impeach yan sa pamamagitan ng reklamo na unang first complaint ni Tornega doon nung nag-file yan. Nung panaman ni Noynoy, hindi din niya makatugma itong si Chief Justice nung araw na si Justice Corona. So napalitan din yun, pinalitan nga ni si Reno. So yung impeachment ay hindi yan imposibleng mangyari sa anumang administration, at para sa kanila, sa mga mambabatas, sa mga lawyers, ay kayang-kaya nilang maghanap ng mga grounds for impeachment. So tingnan natin kung yung ating wild guess or bold prediction ay mangyayari. Ang nakikita ko dyan ay pag nagmatigas kapag masyadong high-handed at puro pabor kay Sara ang gagawin ni Ombudsman Martires, ay may posibilidad na siya ay ma-impeach, at kung anong grounds ay bahala na ang magsasampa ng kasong impeachment. Hanapin kung anumang grounds ang kanilang makikita. Yan po ang ating bold prediction.